Kasi talaga ang layunin naman ay maganda sana, Nelson eh. Oh. Pero sa halip nga, sabi ko na maging maganda at maayos, para bagang nagkakaroon pa ng pagdududa ang ating mga kababayan sa kagustuhan at sa layunin ukol po sa 20 piso kada kilo ng bigas. Yung 20 pesos. Yes, 20 pesos. Kasi ito po ay sinabi at parang pangako ha? Gagawin nating 20 pesos ang kilo ng bigas pag ako nang naging presidente. Doon ang kampanya pa lang. Yan. Siya po ay nanalo at ito ang isa sa inabangan ng mga mamamayan. Kasi kung talaga namang, alam mo yung 20 pesos na bigas, hindi naman imposibleng gawin yan. Kung una, wala kang ibang pagtutuunan ng pansin. Ibig sabihin, ang gobyerno mo ay focus. Ganun. Ibig sabihin, buo kayo. Kasi kapag naglagda ka ng polisiya, mabilis na maaprobahan. Tama Humingi naman. ka ng pondo, mabilis na ma-release. Kaya lang, ang hindi natin maintindihan, mahigit 3 taon na lumipas. Midterm, tsaka pa lang nila ito maisa sa katuparan at sa paraan na hindi ito talaga yun engine Ayun na nga. Kasi ito subsidize Kahit na sinong presidente, kayang gawin to. Kaya naman talaga. Pero sa-subsidize mo nga. Pero ang sabi ho nila, may pahayag ang Malacanang tungkol dito. Ang sabi nila ay kaya daw ngayon lang yan nangyari, sabi ni Claire Castro. Unang-una po, sa budget po, hindi po agad kinaya. Or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. At ngayon po na kinakaya po natin. Hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? At kumbagay sabihin natin isang tagumpay ito ng pamahalaan para sa taong bayan? Tama naman. Diba? Isa sa katuparan naman. Ako naniniwala, Nelson, Kaya nga, ang Pangulong Bongbong ay ginamit itong campaign strategy o campaign promise kasi alam niyang epektibo. Diba? At inasahan. Again, inasahan po ito ng taong bayan. At ngayon ay inulit. At ibig sabihin sinasabi, hindi, ito na, ginagawa ko na. Yun. Ito pang sabi ni Claire Castro, Jane, hindi po natin sinasabi ngayon lang nagka-budget. Kasi lagi namang may budget ng gobyerno, di ba? Ngayon lang po napag-aralang mabuti. 3 taon pinag-aralan. Sa loob po ng mga araw, buwan, taon, ito po ay inaral kung paano po ito maipapatupad. Bakit ka nangako kung hindi mo pa pala naman pa? Hindi ba? Alam mo, usaping ito, habang umiiwas at lumulusot ka, nakukumunoy lalo, Nelson. Ay naman, Alam niyo po, magpakatotoo lang kayo sa isong ito. Mauintindihan kayo ng tao. Hindi po mahirap makaintindihan taong bayan. Sapagkat alam naman talaga natin, tayong mga Pilipino sa 1 milyon o 100 milyon mahigit na Pilipino, sino bang hindi nakakaalam na mula sa bigas, magiging palay ito, at ito po'y galing sa mga magsasaka natin. Mula sa palay, magiging bigas. Yan. Mula sa palay, magiging bigas. At ang mga magsasaka natin ay talagang sila pong nagkakandahirap sa pagkakaroon natin at sa pagkasaka ng bigas. Ay ngayon, ipinaliwanag ba nila dyan kung paano nila in-acquire yung bigas at paano ito naging 20 pesos? Sinabi ba nila na kaya po yan naging 20 pesos kasi tinulungan namin yung mga magsasaka. Yung mga farmer na mahirap, tinulungan po namin. Yun ba? Alam mo, dapat ganun ang ginawa nila. Dapat, yun yung inaasahan natin, di ba? Kasi pagka puro subsidize, hindi yun sustainable. Saka nakakita ng sustainable na paluwal ka ng paluwal, Jen. Ang totoo, Nelson, ang subsidy, hindi naman tayong bansa natin ang gumagawa. Ang Vietnam naman, di ba? Ang magsasaka subsidized ng gobyerno. Pero, ang ibang mga bansa. Pero ang pera, napupunta saan? Doon sa mga magsasaka. Sa magsasaka ang buhos ng pondo. Hindi doon sa mga trader, di ba? Yun po.
Kasi wala namang, aywan ko ba, bakit ba ayaw kasing aminin na dapat tulungan ng mag-asaka? Eh dapat naman talagang tulungan ng mag-asaka. Ngayon, kung sasabihin niyo po, alam niyo po, ang tulong natin sa mag-asaka, abonado po tayo dyan, ha? Oo. Tayo po ay nagsasubsidize para po umunlad at dumami po ang saka. Anong masama doon? May masama ba doon, Nelson? Wala. Wala. Dapat ng trabaho yun eh. Ay bakit nga kasi parang ayaw gawin, ayaw aminin na gano'n ang sistema. Di ba? Siguro, Jen, meron naman yatang pahayag dyan ng Malacanang mismo, no? Ganun ba? Oo. Ay di, pakinggan natin. Pakinggan natin. Kasi ang nagiging usapan ngayon dito, Nelson, ha? Para bagang may nabudol sa ganito, mabubudol na naman tayo, etc. Masakit sa kalooban eh. Diba? Yun lang salitang budol, oy nabudol ako, sakit nun ha. Pero pag sinabing, oy, mambubudol ka, masakit din yun, ha? Yung mabintangan ikaw ay nabudol, masakit yun. Pero nabintangan din na ikaw ay nambubudol, masakit din po yun. Ayun muna siguro yung pakinggan natin. Sige. May nagsabi kasi na yan daw hong 20 pesos per kilo na bigas. Tinupad nyo nga, pero budol lang yan, budol. Sino ba nagsabi niyan? Pakinggan po natin. Unang-una po, sa budget po, hindi po agad kinaya. Or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. Tayo. At kumbaga ay sabihin natin isang tagumpay. Direk, unahin natin yung nauna nagsabi. Ang totoo nagsabi yung si BP Inday Sara. Ayun. Ay, lilid ko na, baka kasi magkamali. Hindi hinahanap eh. Yan. Unahin natin yung statement ni BP Inday Sara. Graphics lang ba yun? Sige, ipakita natin. Ang statement. Ayun, Nelson, ito Ang pala. sabi niya, meron akong pagdududa na magbebenta sila. Ay, medyo mo ng konti. Baka magalit si BP. Hindi ko meron boses yan. akong pagdududa, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas, pero hindi pang tao, panghayop. Naku po, masakit namang ano yan, ha? Pag sinabi natin na 20 pesos per kilo ng bigas, yung pwedeng kainin ng tao, hindi mga baboy, hindi mga hayop ang mga Pilipino. Ayun. So yung sabi ni BP Inday, yung 20 pesos, baka pakain sa baboy. Kung ito, Jen, ha, yung ang siguro tinutukoy niya rito, kung talagang bigas na bibilhin mo. Yung cost ng bigas. Kung yung 20 pesos na talaga. 20 pesos, yun ang halaga. Kasi puro broken yun eh. Kung hindi mo kasi isa-subsidize yan. Kasi ito hindi naman talaga 20 pesos yung bili nila, di ba? Totoo. 40 o mahigit pa eh. Ibibenta lang nila ng 20. Yan. Kaya yun ang binabanggit dito. Eto pa. Promise na naman yan para sa mga tao, para sa eleksyon. Alyansa kuno na iniiwan naman din sila ng dalaw nilang kandidato. O nga, no? Walang direksyon yung kanilang alyansa. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Magdududa ka, bakit sa Visayas lang? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol? Baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Ayun. Yan ang sabi ng Vice President. At ano naman ang sagot? Kasi sinagot agad yan, ni Yusek Claire Castro. Ito pong paratang na ito ni BP Inday Sara. Ano sabi? Anong sagot? Ito, pakinggan na natin. Ano po ang sagot naman ni Yusek Claire sa pahayag ni BP Inday? Matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay. Hinto. Ang ganda nung pagkakahinto ni Claire, no?
Anong sabi niya? Dapat ay wag magkaroon ng crab mentality. Suportahan ang Pangulo. 'Di ba? Yun ang sinasabi ni Yuse Claire Castro. Parang bigla ka nadighay. Nakakain naman ng 20 pesos na bigas eh. Oho. Nandun na nga tayo. Tama naman eh, 'di ba? Na maging affordable ang bigas. Kaya lang hindi po ito yung inaasahan natin eh, na ito po kasi sa pilitang pagpapababa to ng presyo eh. Oho, tama. Artificial eh, ha? At saka, hindi ba po pwedeng pumasok ito sa... Kasi election campaign ngayon dyan eh. Hindi kaya papasok ito sa vote buying? Well, dapat siguro pag-aralan. Pwedeng itanong yan. Kasi yung 20 pesos na bigas, hindi naman yun yung halaga ng bigas. Oho. Binabayaran ng gobyerno yung kulang eh, di ba? So parang ayuda ang dating nito. Parang ayuda ito. Oho. Inihingi nyo ba yan ng exemption sa COMELEC? Well, pwedeng question. Tama ka, pwedeng questionin yan. Pwede. At tapos dinadala nyo pa doon sa mga mayor, di ba? Oho. Sa mga LGU. At sa mga LGU, bigay sa kanilang tulong. Sino di ba? Oho. Well, kasi kung sinimulan agad dito, Nelson, noon pa man, kasi dito sa ating bansa, alam niyo po, sa bansa natin, meron naman talagang mga operasyon ng subsidized ng gobyerno eh. Gaya po ng lahat ng rail system natin. MRT, LRT, yan po, ang binabayaran natin dyan, kalahati lang ng dapat talagang bayaran. Diba? Kung itama niyo po yung figures namin, subsidized po tayo ng gobyerno dyan. Diba? Nelson? At marami pa pong mga proyekto ng gobyerno ngayon na may binabayaran ng tao, pero hindi po yung actual, sabihin yung magkano talagang dapat ibayad, kundi may share po ang ating pamahalaan. Yes. At kung dito man po sa usaping ito ng bigas, sapagkat marami pong hindi nakakabili ng presyo, kung ito'y mataas, 40, 50, etc., ano bang magiging masama kung sabihin natin, ito pong bigas na ibinebenta namin sa inyo, sa murang halaga ay subsidized po ng gobyerno. Sa halip na ito po'y bilihin ninyo ng 45 pesos, 50 pesos, mabibili nyo na lamang po ito ng 20 pesos. Ibig sabihin, kada kilo, gumagastos po ang gobyerno dito ng 20 o 25. Yun naman talaga ang trabaho ng NFA, Nelson, di ba? Ang NFA man po, subsidized ng gobyerno. Kasi ang NFA, hindi naman yan nilikha para kumita ang pamahalaan di ba? Kundi kaya ang NFA nilikha para tumulong, magpalugi talaga ng kanilang mga binibili ng palay sa mga magsasaka kahit noon pa mang una. So, yan naman talaga ang trabaho ng NFA, di ba? So, anong magiging masama kung sasabihin ni Yuse Claire Castro, itong binibenta natin ay sa tulong po ng gobyerno para may sakatuparan po ang pangako ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po talaga yan ang aktual na presyo niyan. Di ba? Pero artificial po yan. Unti-unti po siguro, tutulungan natin ang magsasaka para mapababa ang kanilang gastusin. Di ba? Siguro, dati po ay nagsasubsidize tayo ng 20 pesos per kilo. Ngayon po, 5 piso na lang. Kasi bumaba na po ng bumaba ang gastos ng mga magsasaka. Di ba? Pwede naman siguro gawin yan, di ba? Pwede naman. Wala namang masama. Ano ba masama sa ganun? May komplikasyon lang yan kung ikumpara natin sa trend dyan, ha? Okay. Kasi pagka sinasubsidize nila ang pamasahe ng mga sumasakay sa LRT, sa MRT, wala naman silang kakompetensyang mga mahihirap na nagpapatakbo na ng tren. Diba? Na maapektuhan. Dito, ang maapektuhan po dito ay yung mga magsasaka na nagtatanim ng palay at nagbebenta ng palay. Yes, kapwa natin Pilipino yan. Kasi nagiging kompetensya ho ninyo sila sa presyo eh. Siyempre sa kanila palay, ibebenta nila yan ng hindi pwedeng mababa sa 20. Oo. Hindi ba? Kasi Siyempre, lulugi sila. Talaga. Paano sila makakakompete sa 20 pesos na bigas samantalang sa kanila, palay pa lang, 20 pesos na. Yan ang magiging problema. Siguro kaya hindi nila ito maagang maipatupad dahil nga komplikado ho kasi ang presyo ng bigas. Hindi yan po pwede na kagaya ng ibang produkto na pagka ibinaba mo, lahat matutuwa. Ay, totoo. Kasi kapag ang presyo ho ng bigas napakababa, ang una hong naghihirap dyan, magsasaka.
Totoo. Nagsasaka para kung ganito yan. May, halimbawa tayo dyan, nagtitinda tayo ng taho. Oh, taho. Yan, Taho. yan. Paborito ko yan. 20 pesos. Yung isang, ano yan? Isang... Naglalako tayo, isang taho, baso. taho. Oo. Ikot ka ng ikot, taho. Oo. Tapos may dumating doon na si Mayor. Oh. Nagbenta rin ng taho. O sabi niya, subsidize tong taho ko. Oh. 10 piso na lang. Sa halip na 20 babayaran mo, 10 na lang. Tapos nauna silang rumatsyada dun sa pinagdalakuan mo. Oo. Di bumili na lahat, 10 lang eh. Oo. Pagdating mo doon, ikaw naman, taho, magkano yan? 20? Ba't kami bibili niya? May 10 piso. Ayun na nga. Ganon ang magiging epekto niya dun sa ilang mga magsasaka din. Ayun. Kasi kinumpetensya mo eh. Sa Oo. halip na ang gawin mo, kung ang usapan natin ay sa magtataho, Oo. sa halip na ikaw ang magbenta ng murang taho, dapat tinulungan mo si magtataho na, sige, isa-subsidize ko yung ano mo, yung ginagamit mong soybean. Ha? Ayan, oo. O kaya, nahihirapan ka magbuhat, Oo. pahihiramin kita ng tricycle, ikarga mo na lang dito. Oho. Ako na bahala sa gasolina. Ayan. Parang ganun dapat. Tinulungan mo sa kanyang kabuhayan. Tinulungan mo yung magtataho na ibenta ng murang taho sa gusto mong presyo na mababa, hindi naman naghirap yung magtataho kasi may negosyo pa rin siya. Meron pa rin siyang trabaho. Totoo. Pero dito, kung ang magsasaka ay iniwan mo, pinababa mo ang presyo ng bigas, pero hindi mo naman siya isinali sa programang subsidy, Oho. may iwan yan. Hindi, ang gawin nila, magkano ilang lahat na magsasaka, edi gobyerno na bumili. Dapat nga Doon, ganun. halimbawa, magkano ang, alam naman nila, prevailing price ngayon. Dapat ganun. Magkano kilo ng palay ngayon? 18 ang puhunan po namin. Bili namin 20, meron kang 2 pisong tubo. Kaya gawin na natin para maganda-ganda, 25 kung kaya ng gobyerno. Di ba? Ay di, at least ang binili natin, nason, ay yung ani na magsasaka natin. Yun. Di ba? Sige, dito hindi nila masabi saan galing yung bigas eh. Ayun lang. Diba? Saan nila Oo. binili? Well, ako- Magkano pagkakabili? Well, ako doon sa punto ng subsidize. Sa subsidize natin ng government. Ay, magsasaka na magsasakang Pilipino. Magsasaka. Kagaya ng Oo. ginagawa ng Vietnam, ng Thailand, Oho. umunlad sila dahil hindi yung bigas ang sinubsidize nila, Oho. kundi yung farmer. Yung magsasaka Yun ang tinulungan nila. Yes. Yun ang sustainable. Yun ang tatagal. Ito kasi, Jen, parang band-aid lang ito. Tama. Parang gusto mo lang ipakita, oy, tinupad ko yung pangako ko. Pero Oo. hanggang kailan yan? Tama, kasi may gumagawa, yung sabi ko nung naging guest natin dito, Nelson, di ba, si Kuya Yuan. Si Kuya Yuan, ang tinulungan nila magsasaka. Di ba, halimbawa, ikaw nagsasaka ka, magkano, lahat ng input mo, pati land preparation mo. Ganun dapat. Di ba? Ganun Tapos dapat. magkano ang puhunan natin? So makukumpute mo naman yan eh. So pagka inanin natin ito, magkano kilo ng bigas? Boss, bilhin natin para wala ka namang gastos, ginamit lang namin yung sakahan mo, babayaran natin ito. Sabihin, yung magsasaka, kumita pa rin. Yes. Di ba? Sa lahat ng intervention, mula simula hanggang sa anihin, tumulong yung grupo na Kuya Yuan. Kaya ngayon, sa Daan Bantayan, Cebu kahapon, nagbenta sila ng 20 pesos. Ito, sabi ko nga sa'yo, private sector, na nagbenta sila talaga. 20 pesos. At yung magsasaka na kanilang tinulungan, masaya. Ganun dapat. Na-implement kayo, sabi ko, pwede palang gawin. Pwede. Nagagawa pala nila. At saka yung kumpanya ni Kuya Yuan, sabi niya, break even pa rin po kami, bawi. Naipapakita pa namin sa magsasaka na kung sila ay gagamit ng technology namin, ay doon na sila makakabawi, Nelson. So pwede palang gawin. Ginawa ba? Well, ay nga, parang ayaw nga pansinin daw ng DA yung kanilang technology. Ayun. Ayaw pansinin yung kanilang formula kung paano ginagawa. Kaya pati yung grupo ng mga magsasaka dyan, may tanong dito Yan. Oh. Eto, sabi ni Leonardo Montemayor. Yung Free Farmers Group Naging yan. D8 din to, di ba, dati? Tama, Montemayor. may pagkakataon din sa gobyerno. Oh. Siya ang chairman ng Federation of Free Farmers. Yan. Ano ang kanyang question dito sa 20 pesos per kilo na bigas? Pakinggan po natin siya. Ang malaking question mark din sa amin ay for how long can the government sustain this kind? Kasi malaki po yung kakailanganin pondo o subsidy mula sa gobyerno para makover po yung pagbibigay po ng 20. Ang rough calculation po namin, the government will spend between 37 pesos
to 45 pesos per kilo of rice, opo, na ibibenta at 20 pesos sa mga pili pong taga-Bisaya. Yun. So, lugi ang gobyerno ng at most 25 pesos per Laki kilo. nga, sabi ko nga sa iyo. Malaki talaga. Gaano kalaking pondo ito, Jen? So kung sa isang kaban, na 50 kilos, 25 times 50. di 1,200, pakicompute mo. 25 times 50. 25 times 50. Lumilitaw, mga kababayan, sa isang kilo na 50 kilos. Sa isang sako, yung sa isang sako. 1,250. Kaya tama, 1,250 nga ang subsidiyan ng gobyerno kada sako. Kaya nga hindi nila kaya sa buong Pilipinas. Laki nga talaga niyan. Kaya pala Visayas lang ang bibigyan. Tapos siguro, pagdating dyan sa Visayas, hindi naman lahat makakabili din, di ba? Ay, siyempre. Pero ano ba yung kalidad ng yung binibenta sa... Sana may reporter ba tayo sa Visayas na may pakita lang sa atin kung ano yung kalidad ng bigas na binibenta. O ibibenta pa lang? Bebenta pa lang Hindi pa ba nagbebenta? Kala ko... Pero sa tingin ko, okay naman ang quality nito. Ha? Ako naniniwala rin Kasi hindi naman siya yung talagang 20 pesos na bigas Di ba ginawa na sa mga Kadiwa Center? Pero ata yung sa Kadiwa Center, hindi ata 20. Parang... Hindi, 45 yun. 45, tama, 45. Pero yun, imported yun Imported yun, tama. Kaya nga, ang hinala natin dito, imported din ito Ayun diba? lang. Kasi hindi naman kayo makakabili ng murang kasi nga, local maiiwanan mo talaga magasaka dyan. Kung ang ibibenta mo na 20, na subsidized ng gobyerno, ay hindi ani na magasaka. So, kawawa ang magasaka natin dyan. Kung gano'n ang mangyayari, Pero kung ang gagawin ng Department of Agriculture ay papakyawin yung ani ng mga magasaka natin, kahit pa paano, medyo may bawi tayo dyan. Mukhang hindi ganun, Jen. Ganun ba? Hindi ba ganun ang formula nila? Kasi ang NFA ay buffer stock sila. Hindi naman sila bibili tapos binebenta. Di ba? Dalawang yan. Double whammy sa taong bayan yan. Pakinggan natin, ano ba talaga ang ginagawa ng NFA? May paliwanag naman uli dyan si Chairman Leonardo Montemayor tungkol dyan sa bigas. Sige nga. Ang alam ko kasi ang patakaran talaga ng NFA, and I suppose any government agency, dapat kung magre-release po sila ng produkto o ng, in this case, bigas, they make sure that it's suitable naman for human consumption. At saka hindi po maapektan po yung kalusugan ng tao. But still, it will have to exercise very strong steps to make sure na hindi po talaga mapapahamak yung tao. So it's good that the Vice President aired that concern para all the more magiging maingat po ang ating pong pamalaan. Pala yung concern ng pangalawang Pangulo. Hindi naman pala pakain sa baboy. Hindi. Talagang for human consumption. Ang iniisip siguro niya kasi, 20 pesos na bigas, anong quality yan? Yun, nga po. Hindi 20 pesos yung bigas talaga. 45 pesos. Ayun. So, 25 pesos sinubsidize ng gobyerno. Ang hindi pa natin alam kung saan nakuha yung 45 pesos na bigas. Kung imported ba o ani na magsasaka natin. Sisiguraduhin ko na sa iyo, Jen. Hindi yan ani na magsasaka. Ganon? So, dahil ba sa nakukomentaryuhan natin, kung babalikan natin yung argumento ni Yuse Claire Castro, crab mentality ba tayo? Hindi tayo crab mentality. Doon lang tayo sa totoo. Kasi ang alam namin, pagka itinuloy nyo pa yung ewan ko kung anong itatawag natin dyan, Parang ito fantasy. Diyan ganun ba? Fantasy. Katang-isip ba ito? Katang-isip lang ito. Ganon. Yung 20 pesos per kilo na bigas, katang-isip lang yan. Hindi, pero sabi ni Yuse Claire, matutupad na, Nelson. Ang inyong mga pangarap sa buhay. Magkwentahan tayo. Okay. Gaano kadaming kadaming pera ang gagastusin ng gobyerno para makapagbenta ng 20 pesos na bigas sa buong Pilipinas? Nako. Kasi ang usapan dito, hindi naman Visayas Kasi... Ang pangako ng Pangulo, nung eleksyon, hindi naman, ako po ay magkakaroon tayo ng 20 pesos na bigas sa Visayas lang. O kaya sa Mindanao lang, kaya sa Luzon lang. Hindi. Ito po ay pwede nga sabihin nating... Campaign promise talaga yan. Campaign promise. At ngayon, nangangampanya lang kayo. Ginagamit nyo lang yan kasi eleksyon at mababa ang inyong... Timing ba ito? Timing yan lang. Approval rating Naging issue kasi uli kasi eleksyon At gusto nyo ipakita na, hindi, ginagawa namin ang lahat. Pero, alam mo kung uulitin nila yan at gagawin lang ngayon,
Hindi. Ano yan? Mahalata ng tao yan, Nelson. Halata nga. Mahalata. Kasi noong ang Pangulong Bongbong, campaign promise, wala pa naman talaga nagbenta nun eh. Wala. Di ba? Oo. Pinangako lang niya kasi nangangampanya siya. Pero nung siya naupo na after 3 years, at uulitin niya ngayon, sa kapakanan ng kanyang mga nasa alyansa, well, hindi po ito crab mentality, kundi pagharap sa katotohanan po ito. Di ba? Kasi yun ang sabi ni Yusek Claire, huwag kayo maging crab mentality. Kung matutupad na ba ang gusto ng Pangulo, pupunahin natin siya. Dapat tayo, sinusuportahan natin na magagandang panukala ng Pangulong Bongbong. Unang-una, Attorney Claire Castro, hindi ko maganda itong plano nyong ito na mag-subsidize kayo ng bigas, pero hindi nyo naman tinutulungan yung magsasaka. Magkwentahan nga tayo. Magkano yung gagastusin nyo dito sa loob ng 1 buwan? Sa loob ng 1 taon? Kung buong Pilipinas, isa-subsidize mo ang 20 pesos na bigas, saan natin kukunin? Magkano? Bakit hindi nyo masagot yung magkano? Kasi sa computation lang, Nelson, per capita consumption ng isang Pilipino, may computation na lumalabas yan. Sabi nga naalala ko, sabi ni Kong Dante, ang isang Pilipino ay 1 kaban at kalahati ang kanyang nakakaing bigas o kanin sa loob ng 1 taon. Yun ang per capita consumption. Kaya kung susumahin mo yan, 100, ibabawas mo yung sanggol, ibabawas mo yung etc. Sabi mo ng 90 million na lang ang Pilipino. Minus pa tayong 2, Nelson. Kasi nagle-less rice na tayo, no? Ano bang natin? Less rice na tayo. No rice. No rice na ba tayo? Low carb tayo, low carb. So, ibawas na pa po kami. Sabihin na natin sa buong bansa ngayon, 85 million Pilipinos na lang ang kumakain po ng kanin. Nelson, So, mula doon, makukompute na natin gaano kadami ang dapat na inaani nating bigas taon-taon. Yun. Diba? Kasi yun lang ang basis mo eh. Meron naman pag-aaral dyan eh. Yung per capita consumption ng mga Pilipino eh. Kaya kung magagawa natin yon, magkano? Kasi doon sa tanong natin, magkano ang subsidized ng gobyerno? Yun lang sa Visayas. Ilang milyon at ilang kilo, ilang kaban ang ilalabas. Ilang tonelada ang ilalabas. Ipa-plus mo ngayon siya. Magkano isang kaban? 1,250. Di ba? Yung paluwal ng gobyerno. Kung sabihin mo na halimbawa 100,000 kaban yan, di doon makukompute mo ngayon times 1,250. Kung 100,000 kaban, 1 linggo lang, Nelson, di malaki-laking pera talaga yan. 125 million. Sa 1 linggo pa lang yun. Ay kung ang plano ata ni Secretary Chu Laurel ay hanggang bago matapos. Buong taong ito, 2025. Sabihin na natin times 6 months. 750 million. Doon pa lang sa maliit na portion ng Visayas pa lamang. Well, ang base lang natin yan. Baka nagkamali pa tayo ng computation yan, di ba? Tsaka kukunti pa lang yan. Tsaka broadcaster tayo, hindi tayo... Kung kami man magkamali ng computation, pagpasensyahan nyo na po kami. Di ba? Pero ibig sabihin lang natin, ma-imagine nyo, no? Kung gaano kalaki nga. Tsaka hindi naman po pwedeng yung sinasabi ninyo na wala itong politika. Hindi ito dahil sa eleksyon. Unang-una, ngayon yung ginawa, eleksyon. Timing ito no? Timing. Noong malayo yung eleksyon, hindi nyo nga sinasabi ito, di ba? Totoo. Well, kung pag-aaralan kasi natin ngayon sa Luzon, Visayas, Mindanao, meron silang study eh. Sa Luzon, medyo maganda ang laban ng alyansa. Sa Visayas, medyo 60-40 in favor of alyansa. Mindanao, medyo PDP laban ang yung grupo ng ang lamang. Doon sa nakita kong figures number 3, number 4 si Kong Dante sa buong Mindanao, Nelson eh. Pero yung Visayas at mukhang mababa si Kong. Kaya sabihin siguro kung ang kanilang analysis diyan, kung mahina man tayo sa Mindanao at bubuhusan natin ng pondo ang Visayas, masasapawan niya ang kakulangan natin sa
Sa Mindanao. At ang Luzon naman, atin na yan. Ay atin na yan. Maganda na laban natin dyan. Ayun na, akala mo. Well. Sa ginawa niyong ito, ay matutuwa ba yung mga magsasaka sa Central Luzon? Di ba? Sabihin nila, bakit yung ginanyan yung bigas? Kami ang paunang matatamaan. Rice Granary of the Philippines sa Central Luzon. Di ba? Di ba? Saka maintindihan nila, mukhang binobola na naman tayo. Ganun ba? Ay, naka. Anyway, paano ngayon? Ano ang magiging vox populi natin doon sa mga naging pahayag ni Attorney Claire Castro? Kasi sabi niya, mga pumupunan nito para bagang may crab mentality kayo. Hindi kayo sumusuporta sa leader ng ating pamahalaan. Siguro. Diba? Ang taong bayan naman ang magpapasya niyan eh. Paano natin? Crab mentality. Ano ba sa Tagalog yung crab mentality? Yung hinihila mong pababa yung ano yun? Ayaw, hindi ka natutuwa kapag umaangat ang isang tao. Gusto mo hilahin pababa eh. Oo nga. Ang taong tinutukoy nun, sabi niya, ang Pangulong Bongbong nag-isip na ng mabuti. Di ba? Anong gusto natin ngayon sa ating mga kababayan? Hindi ba kayo natutuwa na matutupad na? Yun.